tiningnan mo po yung growth ng first quarter na sinabi na, yung makikita mo po doon yung pagtaas ng private investment. Ito po ay, as he said earlier, unprecedented. Yung, kasi po, 35%? 35%, 32% in real terms. Real terms. Malakas po yan. And sa tingin po namin, yan po is what's going to be the underlying support, no? Kasama na po yung continuing consumer demand na kailangan naman natin ng BPO at saka remittances. Diyan po tayo mag-uumpisa. And then pataas na po ng pataas ang growth rate ng Pilipinas. Sek, kung sinasabi nating inclusive growth ang gusto natin, anong mga industriya ang ating susuportahan, i-encourage at talagang tutulugan na lumago? Yan po ay kausap namin ng PCCI, pero kabit-kabit naman yung industriya, no? Ang nakikita po namin na, alam mo, nandyan na po yung BPO. Sayang naman kung hindi mo na lang sasamahan, ano? Pero ang susunod po yung tourism, tapos agro-industrial processing. Kaya ang haligi po ng growth natin, yung infrastructure investment. Isa po yon. Tapos yung cutting down the cost of doing business dito sa Pilipinas. Kasi, alam mo, ang hirap po magpatayo ng business dito. Takes you something like 280 days noon. Ngayon po, naiiksian na natin. Yan po ay, alam mo, kaya yan ng malalaking negosyo. Pero paano yung small and medium enterprise? Na wala naman, maiksi lang ang PC. So sa tingin po natin, yan po ay madadala na natin lahat. Okay. Sek, bigyang daan po muna natin yung ating mga kababayan from the provinces to throw in their questions. Let us welcome from our remote point. Welcome to Pilipinas natin. Magandang umaga. From Baguio City, mga taga Baguio. Yes, welcome. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Naimbag nga agsapa kada kayong amin. Magandang umaga sa Pilipinas. Ito po yung aking tanong. The Cordillera Administrative Region po ay naka-identify ng dalawang strategy para umunlad ho ang aming rehiyon. Isa po dito is making watershed cradle of the North at yung yung pursuit namin for a regional autonomy. Ito po yung dalawang tanong. Ano po yung pwede niyong isuporta sa amin para ma-pursue namin itong dalawang strategiya para umunlad po ang Cordillera Administrative Region? Yung pangalawa po, is it captured sa Philippine Development Plan para ho masuportahan itong mga dreams namin dito po sa Cordillera? Yan po si Ma'am Marlene De Castro, Executive Director, NGO Baguio Center for Young Adult. Secretary Padaranga, ang ating sagot. Naiyambag aalraw, Madam. Ang ano po, uunahan ko po kayo sasabihin na yung lahat po ng region ay gumawa po ng Regional Development Plan. Tapos mayroon po pong instructions ang NEDA na gagawa po tayo ng Area Development Plans kung saan yung tunay na natural economic areas ay gagawa ng sariling plano, ipapasok nila yung sariling priorities at susuportahan po natin. Doon po sa dalawang tanong ninyo, kausap na po natin ang DENR doon sa programa ni President Aquino kung saan ang watersheds ay kailangan po nating ma-reinforce. Kasi nakikita po natin, kikita na po natin sa mga baha na nararanasan natin at saka yung nawawala nating mga agricultural lands na kailangan importante yung ano. Tapos ang pangalawa po, bubuksan po natin ng yung transportation systems para po yung mga isolated areas kagaya ng CAR, masasama na rin po yun sa national markets. Pag natanong po natin si Governor Salceda, kikita po natin na importante sa kanila yung interconnection with the rest of the economy. Yes, yes. So you want to chime in, Gov? Very quickly. Okay, Sek, dagdagan ko lang, itong lagi nating nababanggit, infrastructure. Pero kailangan po ito ng napakalaking pondo. So paano po natin popondohan itong mga infrastructure projects na nilalatag? Kaya po ang isang layunin natin ay taas natin ang total investments, no? Nakita na natin yung epekto sa private investments. Inaayos natin yung proseso sa public investments. Doon po sa public works, yung the first 3 months of this year,
nire-review po natin yung rules of thumb, na cost estimates, para mo mas malaki ang impact. Opo. Para hahabulin na rin po natin yung spending for the rest of the year. Ngayon na na-review na natin yan. Tatlong channel ang investment. Yung isa, government direct implementation. Yung isa, ODA. Tapos itong pangatlo, dinagdag natin yung PPP. Okay. So tatlong paggagalingan po pala, Gov, ng pondo. So ito, meron pa pong question from Baguio. Pangalawang question from Engineer Marciano Garcia, President of the Baguio Chamber of Commerce and Industry. Magandang umaga po sa inyong lahat. CAR is among the smallest regions in the country in terms of population and land area. How can we be assured of equal access to development opportunities pitted against bigger and more developed regions? Ano po ang maasahan po namin sa inyo? Doon po yan sa Regional Development Plans. Mayroon naman po tayong RDC dyan sa CAR. Ang importante po yung RDC, yung priorities po ninyo, yun po ang susundan natin, tutugunan natin yon. Pati na po rin po yung area development plans. Nasasabi ko na po kanina, ang nakikita po natin diretso, kailangan yung transportation and communication interaction with the rest of the country ay mailakas natin, magiging more efficient, kasi importante po yung economies of scale doon sa local businesses. Pati po yung mga, halimbawa, yung agricultural producers ninyo, pag naayos natin yung logistics, dadating po dito sa Maynila yung produkto ninyo na mas mura, pero yung farm gate prices no diyan sa mas mataas. Ito po yung mga interactions na kailangan nating susundan, at sana po kayo diyan sa Cordillera Administrative Region, Autonomous Region, ay titingnan din po ninyo kung ano pa ang inyong gustong gagawin, at para po tayo na matugunan namin dito sa National Capital. Okay, Sec, dagdag ko lang very quickly. Hindi naman po kasi sapat yung pondo ng gobyerno, no? But how do we prioritize? Siguro yung saan po mapupunta una, saan po mapupunta sunod. Ay, meron naman pong plano yan kung saan po yung strategic yung ating pagkalatag ng mga pondong yan. Ano po? Pagsunod po ng tapos na po natin yung PDP, no? Gumagawa na tayo ng Philippine Public Investment Program. Okay. Papasok na rin po dyan yung mga proyekto na gusto po ng national agencies at saka local government. Kaya po importante po yung Regional Development Council. Sila po ay nag-i-endorse ng mga projects. Kaya ito po ay kombinasyon siguro ng nakikita ng mga national agencies natin, halimbawa Public Works at saka DOTC, kung ano yung integrated systems at kung ano rin pong nakikita ng mga local executives at saka local sectors, kung ano po yung kailangan gawin. Okay. Yan po ay masasama natin, and we can have our own priority. Okay, from the chilly city of Baguio, nagpapasalamat po kami sa mga kababayan natin sa Baguio. Baba po tayo, punta po tayo sa Cebu. Maayong udto sa akong mga amigo diha sa Sugbo, the Queen City of the South. Let's give way to the question of Mr. Robert Go from Cebu City. Under the new inclusive growth, please specify what the government will do to increase productivity in the light that there are no incentives for high-tech farming, CARP, and political will. Secretary, sa atong mga igsoon diha sa Kabisayaan sa og sa Mindanao, maayong udto sa kaninyong tanan, no? Akong tubagon, sasagutin ko po. Sorry. Sasagutin ko po yung mayroon naman po tayong political will, no? Yung high-tech farming, kailangan po yan na maisuportahan po ng sapat na merkado. Kuminsan kasi tayo nabibinbin tayo doon sa production programs, hindi natin nakikita yung marketing programs. Gusto po natin from A to Z na ang paningin natin. Kaya importante po yung infrastructure investments na ginagawa natin.
sa paningin ko po, nung pinag-aralan ko kung ano ang problema ng private sector ng Pilipinas bago pumunta sa NEDA, ay nakikita ko po na malaki po ang impact nung, ang tawag ko po sa Pilipinas, ito sa fragmented economy. Kaya po ang tataas po ng mga bilihin bawat rehiyon. Kasi maliit lang yung merkado na tinitingnan ng mga local businesses eh. Kailangan magawa nating isa ito, magiging integrated, para magkakaroon ng more choices yung consumer at mas malaki naman ang merkado ng local businesses. Okay, yan po ang question from Mr. Robert God, Cebu Chamber of Commerce and Industry. Sir, pero very quickly, paano po natin ma-develop yung market aside from building the infrastructure to bring these products from the farms to where they should be sold? Paano po natin ma-develop yung mamimili? Natanong na rin po, napag-usapan na rin po niyo ni Secretary Domingo kanina. Kailangan po natin tulungan din naman at the local level yung mga small and medium enterprises. Okay. Mayroon po tayong mga programa, palalaguin natin yung delivery of alternative delivery channels of finance. Halimbawa, pinag-aaralan ng Bangko Sentral, tinutugunan po yung cooperative system at saka microfinance para po ay maibaba natin yung ang dami pong pera dito sa kapital. Dahil nadadala po ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa labas, hindi naman natin magagamit masyado. Ngayon, gagamitin po natin yan for infrastructure investments and for letting credit and finance go to the local levels. Actually, may bago. Yes, go. Pagbasahin mo yung strategy ng Aquino administration, simula nung umupo to, first time nakita mo yung investing in the poor. Kasi dati-dati, ang CCT mukhang pinagdududahan o sinususpecha kung talagang... Pero napatunayan na sa ibang countries na yung upper 10%, tumaas lang yung kanilang income by 3% per annum for 10 years. Sa Brazil to, Pero yung lowest 20%, na yung bottom of the pyramid. Yes, ito yung sa Bolsa Familia. Tumaas po na 9% per year. Itong tinatawag na trickling up approach. Pinag-usapan natin expansion of markets. Aside from number one, yung pag-focus talaga sa regions, yung tinatawag kanina niya, I would like to term that, sir, as industry regions. Rather than yung the usual super regions or the usual area regions, but rather the industry regions, wherein yung may, ako, Kamsur, Sorsogon, virtually, we're a tourism industry region. So that is now our new region. Pangatlo, yung SMEs. Kasi region nga, pero may-ari, puro din naman yung mga mayayaman, malalaki. So hindi na naman makikinabang sa baba. Doon papasok po si Secretary Purisima. Kailangan mabuwisan at magbayad ng tama na buwis. Kasi mapupunta sa gobyerno na siya po mag-i-invest sa education, sa health, at saka sa tinatawag nating CCT ng mga mahihirap. Tama po yun. Social intervention po para po dumiretso sa baba yung dapat na benepisyo na kanilang natatanggap. Meron pa po ba tayong question from Cebu? Or tuloy na po tayo sa Davao City, sa akong mga amigo diya sa Davao, maayong buntag kaninyo. Down south, medyo maulan at mabaha po dyan. Cebu pa po. Dito tayo balik po tayo sa Cebu. From an NGO, Argeo Melissimo from Cebu City. Mayong buntag, is there any calibrated and organized effort in getting the LGUs participate into this all-inclusive growth plan? What are the critical parameters for the LGUs participation? Are they measured and how are they measured? Maayong buntag,